nakabalik na naman kami ng Poland. Ito ang aming pang-5 beses dito sa Poland. I think pabalik-balik kami dito sa Poland, hindi namin alam kung bakit. Kakarating lang namin dito sa airport. May 3 klase ng transportation dito galing sa airport papunta sa city center. So kung gusto niyo mag-train, pwede niyo sundan ang mga lines na yan. Yan, or kung gusto niyo naman ng private. So ganito siya. So sundan natin ang tren. Ganyan. So ayan. So ngayon ay magte-train kami dahil trip lang namin mag-train. Ayaw namin mag-taxi. Ay kahit na mura ang taxi dito. Ang taxi galing dito sa airport ay around 12 euro lang. So kung 3 tao kayo ay mas mura na maghati-hati. So magte-train kami ngayon kahit mas mura ang taxi sa aming dalawa. Dahil pili namin mag-public transport. Gaya ng dati, gusto namin maging lokal at gusto namin maging traveler, hindi tourist. Hanap muna tayo ng bilihan ng ticket. Nung nakaraang linggo ay nasa Krakow kami and then lumipat kami ng Cologne. Yon. Galing kami ng Krakow and then Germany sa Cologne and then dito naman balik na naman kami ng Poland. Dito naman kami ngayon sa Warszawa, sa Warsaw. Bili muna tayo ng ticket. Right, may ticket na tayo papunta sa city center ng Krakow. Ng Warszawa, yung Warsaw. By the way, ang tamang pronunciation ng Warsaw sa salita nila ay Warszawa. Napakaganda at napakamura din ang kanilang tren dito. Dito sa loob ng tren ay may bilihan din ng ticket. Ayan. Mind the gap. Yun, andito na kami sa city center, konting lakad na lang at nandoon na kami sa aming hotel. Maganda rin talaga ang Poland pag summer. Dating sa winter, huwag kayo mag-travel ng Europe unless doon kayo pupunta sa Balkan area. Sa likod pa niyan, ang hotel namin. Hindi muna tayo gagala ngayong araw. Ngayong araw ang gagawin natin ay mag-relax tayo. Pero dahil gusto kong ipakita sa inyo mga lugar dito at mga dapat puntahan dito ay gagala tayo ng konti. Ipapakita ko rin sa inyo yung ibang highlights dito sa city na ito. Holiday Inn kami ngayon kasi feeling rich kami ngayon. So mag-i-stay kami dito ng mga ilang araw, palagay ko mga 1 linggo. Or tignan natin, gaya ng dati, hindi kami masyadong nagmamadali. So andito na kami sa aming hotel room at ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang itsura ng aming titirahan dito sa Warszawa. Ito nyo naman, napakalinis at napakaganda. Pwede nga akong mag-tab dito. Ang laki ng sink. Uy, ang linis. Mabango, maayos ang pagkakalaba. Tapos maganda ang size ng shower. Yan, ganda. Maganda ang size. Maganda ang accent ng wall. May malaking salamin dito. Ayan. Ang ganda ng size ng kama. Malambot. Importante to eh. Itong unang-una sa akin sa mga tirahan eh. Uy, malambot. At maganda ang size. King size ang kama. May smart TV. Maganda ang desk. Itong the best yan. Pag sa mga hotel room. Tapos ito ang aming view. Ayan. Ayan no. So dito kita yung kalahati ng Cultural Palace. Dahil mag-i-stay kami ng matagal dito sa hotel na ito at dito sa Warszawa, dito sa city na ito, at matagal kami mag-i-stay dito, in-upgrade ang aming room sa executive room. The best ka Holiday Inn. Yun lang. At sa labas naman tayo, mamayang konti, magpapahinga lang kami ng konti, and then maghahanap tayo ng kakainin for lunch. Napakaganda ng panahon at saktong-sakto, timing ang punta namin dito. Ang maganda itong location ng Holiday Inn na aming tinirahan kasi pagbaba mo ng hotel ay ang daming kainan, hindi na kailangan lumayo. Feeling ko nga kung wala akong ipapakita sa inyo, baka mag-relax na lang ako dun sa gilid-gilid ng mga hotel eh. Tsaka dito sa Old Town kasi yun ang highlight dito. Yung kanilang cultural build. Ay putik. Paano nangyari? I think natanggal. Oh. Nahulog ang aking camera. Yun lang. Ha? Ay, Uzbekistan. Oh, next time. So nahulog ang aking camera. Buti na lang hindi siya masyadong napuruhan pero medyo nagkaroon ng chip
dito. Ayan oh. Kaya buti gumagana pa. So much. Thank you. And there you go. Mas masarap talaga mga mas masarap talaga ang Vietnamese kaysa sa Chinese, no? Tsaka sa Thai. Sarap, grabe. Satisfied ako dun sa kinain namin. Kung meron kayong katanungan kung saan yung kinainan namin Vietnamese restaurant, kung pupunta kayo dito sa Varsava, itanong nyo lang sa akin sa comment at sasagutin ko kayo, ituturo ko sa inyo yung address. Legit 101% recommended. Maglalakad-lakad na tayo dito sa palipaligid lang ng aming tinitirhan na hotel at papakita ko sa inyo kung anong meron dito. Itanong kanilang tram dito. Ayan, meron silang tram dito sa city center. Kung gusto nyo sumakay na sumakay at ayaw nyo maglakad, 80 cents, di ba? Ayo. Galing nyo sa airport. So mas mura pa pag dito ka lang sa loob ng city center sasakay. Kaya ayun, ililibot namin kayo dito sa palipaligid lang dito. At papakita namin sa inyo kung ano mga available na mga mapupuntahan dito. Puntahan natin yan, dadaanan natin yung since nandito na tayo. Pupuntahan natin yung Norblina na yan. Isa siyang mahabang food court. Isa siyang kahit kakakain lang namin, titignan natin kung anong meron sa loob kasi maganda daw doon sa loob sabi. Puro kain na lang dito at saka mga inuman. So I think maganda ito sa gabi kasi maraming ilaw. Nakikita ko may mga ilaw sa taas eh. Tingnan natin kung makakabalik tayo mamayang gabi, kung makakapag good time tayo dito. Magiinom tayo dito mamaya. Kahit hindi na tayo umiinom, baka mapainom tayo. May dun, kainan pa dun sa loob. Ang ganda dito. Kung maliligaw kayo dito sa Warsaw, daanan nyo itong Norblina at maganda siya. Cool, hype. Yun. So may mga kainan pa sa mga loob-loob na yan. Tapos may mga shop at saka mga tindahan parang mall sa loob. Isa itong parang lumang lugar na pinatungan ng bagong structure. Kasi tignan nyo. Ayan o, nakita niya. Tapos sa taas, bago. Ayan o. Itong lugar na ito ay isang napakalaking 2 hectare na dating factory or metal factory. Tapos kinonvert siya sa ganito, sa isang napakalaking commercial area. Ginawa siyang mga kainan, mga tindahan, mall, at kung ano-ano pa. At ganito ang kinalabasan niya. Napakaganda. Ayos, pwede. Daming mga kainan at saka mga inuman. Mamayang gabi, buhay na buhay dito sigurado ako. Sana masilipan natin mamaya. Since dyan lang naman yung tinitirhan namin sa tabi lang. Sabi ko buhay ito kasi Friday ngayon, di ba? Oo. Bago lang ito kasi 2021 lang ito binuksan itong lugar na ito. Ang nakakatuwa dito kasi hindi nila tinanggal yung mga lumang structure ito. Ang ginawa nila, in-enclosed lang nila yung mga lumang structure. Nilagyan nila ng bagong structure sa ibabaw. Nilagyan nila ng bubong, tinakluban nila yung mga lumang structure. Kaya pagdating mo sa loob, luma at saka bago na pinaghalo. Ayan, nakita mo yan. At saka yun o. Tapos may malaking bazaar dito rin sa loob. Ang daming paninda at saka ang daming mabibili. Mura pa rin ang mga bilihin dito sa Poland. I mean, kung ikukumpara mo sa ibang part ng Europe. Itong Norblina ay parang isang malaking museum ng kanilang lumang factory ng bakal dito, ng steel factory. Kasi makikita mo pa yung mga structure pandali yung mga parts yung mga parts nung makina, nakalagay sila, mga naka-display sila. Maganda yung pagkaka-incorporate ng lugar, nung lumang structure sa bago. Itong Warsaw ay isang city dito sa Poland na ni-rebuild nila kasi ito ay isa sa city na sira ng World War II at sirang-sira, as in parang totally flattened itong city na ito. Kaya lahat ng makikita nyo ditong building ay halos bago kasi sila ay halos rebuild lang. Pero yung mga natirang building, yung mga lumang building, yung mga lumang structure na natira ay hindi nila tinanggal, hindi nila sinira. Kaya makikita ninyo ito, kaya itong bagong structure na to, sa ilalim niyan ay may mga red brick. O kaya naman, pag hindi nyo makita sa labas, nasa loob. Alam nyo ba, no? Parang nasaksihan namin yung pag-usbong nitong Warsaw, nitong Poland. Kasi 10 years ago or before, 2015, 2017 something, nung unang punta namin dito, hindi pa ganito kaganda ang Warsaw. Hindi pa ganyan karami ang mga bagong structure. Ngayon, bagong mga structure. And then, pagpupunta namin dito, so pang-5 punta na namin dito or 4, nakita namin yung
unti-unti niyang pag-usbong. Ang bilis din ang kanilang progress. Pupuntahan na natin ngayon yan kasi nandito na rin lang naman tayo, no? Parang kabisado ko na ang Poland, ay ang Warsaw. Laki pala nito. Ayan, no? O, ayan na, ayan na. Ayan na. Pupuntahan na natin yan. Okay, dahil nandiyan na siya, ay subukan na nating akyatin yan. Ayan, o, yan. Nandito na tayo ngayon sa ibaba ng Palace of Culture. Grabe, napaka-massive nitong structure na ito. Since isa ito sa pinakamatandang building dito na natira, itinayo pagkatapos ng World War II. Itong structure na ito ay iniregalo ni Stalin noong 1950 something, 52. Sinimulan ng construction niya ng 1952 to 1955. Natapos ang construction at napakabilis ang kanyang construction dahil ang gumawa sa kanya ay around 7,500 workers na Polish. Get 2 pieces. Go? Sige. Okay. Meron tayong ticket. So 60 zloty ang 2 tao, 30 ang isang tao. Paki-convert na lang. I think around 7 to 8 euro. Our scouts number is 3. Wow! Okay, nandito na tayo. I-mesmerize natin tong paligid at isasama namin kayo. Kaya kung nanonood ka pa hanggang ngayon, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow sa aking mga social media account, Facebook and Instagram. Okay? Sana mag-enjoy din ninyo ang view ng Warsaw. Yun na ang kabuuan ng view. Although hindi ko na masyadong pinakita lahat kasi halos pare-pareho naman. Pero yun yung main view na makikita ninyo pag umakyat kayo dito sa Palace of Culture. At yun na, sana nagustuhan din ninyo. Nagustuhan namin, so worth ba? Worth naman. Pero ang tanong ay, dapat ba kayo magbayad ng 8 euro? Oo naman, kasi para naman masabi din ninyo pag nagpunta kayo dito sa Warsaw na umakyat kayo dito. At isa yun sa experience na dapat nyo ring ma-experience kung pupunta kayo dito sa Warsaw. Pero kung gusto niyo na makita ang buo ito, itong Palace of Culture, nang walang obstruction, alam niyo na, kung gusto niyo picturean ng buo siya, ay doon nyo lang makikita ito ng buong buo sa itaas ng kabilang building na yon. So yun na, andito sa Palace of Culture at tingnan natin kung may mga maipapakita pa ako sa inyong lugar dyan sa paligid nito. Otherwise, see you tomorrow. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-follow sa aking mga social media account, Facebook and Instagram.